Okay mga lods, welcome back to another content, and for this video po ang pag-uusapan natin ay si Pokerat, okay? Or aka si Kier Garcia. So sino po ba si Kier Garcia sa mga hindi po nakakakilala sa kanya? Isa po siyang popular TikToker kung saan meron po siyang 1.2 million followers and malaki siya sa social media, massive yung kanyang following sa social media. Now, one day, isang araw, pupunta sila ng Dubai ng mga friends niya. So, makikita natin dito, halimbawa. So, hello mga adik ko po, nandito. Nandito sila sa airport, okay? Ngayon, sa airport, andyan yung mga friends niya. Ang nangyari daw sa kanya is na-offload daw siya. Then, dito magsisimula yung drama natin. Okay, so panoorin muna natin yung instance na na-offload siya. Ito. So hello mga adik ko po, andito na ako ngayon sa airport. Sa Philippines na ako. Thank you Lord. Grabe. Sakit yung katawan ko, masakit tiyan ko kasi gutom ako, wala akong kain te. Ngayon magbubuk ako ng Grab. Andito ako sa Grab station. Tapos kakain. So, yung mga friends niya na tumuloy ata, siya lang yung in-offload sa eroplano kasi may issue sa kanya. And mamaya, papakita ko sa inyo na etong mga ganitong galawan kasi, bago kayo pumunta sa ibang bansa, alamin nyo muna yung batas doon sa bansa na yun. Or at least, sana magka-idea kayo kung ano yung pwede at hindi pwede. Diba? Halimbawa, basic na lang to. Pupunta kayo sa isang Muslim country. Siyempre, meron mga pwede at hindi pwedeng mga pagkain doon. Siguro naman madaling intindihin 'yon. Pero etong si Pokerat parang masyado siyang disconnected sa realidad na parang pupunta lang siya sa Quezon City or sa kanto sa pagpunta niya sa Dubai. Kasi parang ang nangyari dito is parang siya pa yung nabiktima or parang merong idea na kasalanan pa ng mga taong nang call out sa kanya. Kasi kino-call out siya ng mga tao rito dahil nga doon sa kanyang galawan. O, tuloy natin. Kain lang muna ako kasi wala akong matinong kain for almost 9 hours. May 10 hours na ako walang kain. Yung kanin, tsaka yung totoong kanin. Tapos gusto ko magsabaw. So yun, thank you so much pala sa mga nag-chat sa akin sa IG din, tsaka sa Blue App ko. Kamusta daw ba ako? Hindi ako makapag-reply kasi walang signal din naman sa airplane. So ngayon lang ako makakapag-update. Thank you so much. Nire-reply ko sila kasi scared din sila for me. Bakit naman sila matatakot sa'yo? Kasalanan mo na yan. Dito kasi yun, yung mga sangkatauhan dito sila nagagalit sa video na to. Babasahin ko na lang yung tinutukoy ko para gets nyo. Ilagay natin dito sa pangmalawakan. Okay. Sabi dito ni Cookies and Cream, bawal kasi sigbin sa Dubai. Ikaw pa yung nagulat sa surprise mo. Charge to experience man. Next time na may pupuntahan ka, i-chika muna sa amin para mabigyan ka namin ng do's and don'ts. Or i-google nyo muna. Gets nyo? Ngayon kasi sa Muslim country kasi mahigpit talaga yung mga galawang ganyan. Nico David, bakit si Vice Ganda nakapunta doon sa Dubai? Well, pag titingnan nyo to, tingnan nyo to. Eto kasi, ni-research ko din to, syempre, para makita nyo na kita niyo yung pormahan ni Vice Ganda, diba? Ibig sabihin, yung 50% ng kabaklaan niya, iniwan niya sa Pilipinas. Hindi nga, kasi tingnan nyo. Diba ang formal tignan ni Vice Ganda rito. Although naka-earring siya, yung buhok niya napaka-normal looking. Kasi, of course, I would believe na si Vice Ganda ay matalinong tao at nag-research siya ng ayos dito. Kasi ako, ang ginawa ko, ginugel ko kaagad kasi alam ko yung basic eh. So, makikita natin na ang homosexuality pala sa Dubai ay hindi pwede. Ayan o. Homosexuality is illegal in the United Arab Emirates. So, kaya siya in-offload. It's not because may something... Hindi yun fault nung airlines. Fault niya yun, di ba? Kasi parang ang lumalabas dito, nagagalit yung mga tao sa kanya. Even cross-dressing, di ba? Kasi pag tinignan mo yung ayos niya,
parang hindi marunong mag-adjust. In fact, ayun nga, babasahin uli natin yung mga nang-call out sa kanya. Sabi dito ni Smiley, anong everything happens for a reason? Kitang stress si Akla ngayon. Ang layo. Every month, lesson learned ka. React, okay? Face card decline sa Dubai. Guys, hulaan nyo kung saan ako pumunta. Sa Pilipinas pa rin. Muslim countries pa po yan. Yun nga po kasi yun. Ngayon po ako, galing po ako kasi dati sa Saudi. Doon po ako nag-high school hanggang buong high school ko doon ako. So may experience talaga ako diyan sa mga Muslim country na yan. Sa Jeddah ako nagstay noon. So kasama ko yung parents ko kasi yung mga parents ko OFW sila, career OFW sila. And talagang pagdating sa Dubai, talagang sa Muslim country, talagang mahigpit sila diyan. Kailangan nakaabaya at tarha ka, may mga bawal na pagkain, even the magazines, mga lods. Kung ewan ko lang kung active pa rin to. Kunyari yung mga babae na sexy, yung damit, yung mga Sports Illustrated, inaano yun, tawag mo rito, naka-shade yun ng itim, naka-censored yun. So, ganun kahigpit sa Saudi. So, hindi ikaw ang biktima dito, ate. You are just clearly misinformed. In fact, sumagot siya doon sa isang tao rito. Pakinggan natin. So, hindi ko po sinasabi, kasi sabi niya, hindi, porket vlogger daw makakapasa agad. Hindi ko po sinabing ganun, hindi ko po sinabi na porket nagva-vlog, makakapasa po sa immigration. Hindi ko sinabi. At it's my first time, hindi ko po alam kung ano yung, kung gaano sila ka-strict nung time na to. At wala kami... Dapat i-google mo muna, ate. Kasi Muslim country yan di ba? Alam ni Mami Hera. Okay. Kung ba't gano'n talaga sila ka-strict, hinarang lang po kasi kami doon, tapos pinapunta kami, akala namin may site interview lang kasi akala namin random checking lang siya, pero yun nga, nangyari. Pero to make clear things out, I will answer your question, yung mga concern. At one thing that I should give din kay ate, na instead of, I don't know kung attacking siya, pero instead of saying negative words, tungkol sa mga ito kasi yung nag-call out sa kanya. Hala, may ganito palang issue. Anyway, ano daw masasabi ko dun sa issue ni Pukrat denied entry sa Dubai o UAE? Well, I think nakita ko yung post. Ngayon ko lang nakita ko sa Blue App. Nag-post siya. Mata. So, what did you expect? Lalaki yung passport niya. So, dapat lalaki, kasi sa Dubai mga sis, bawal talaga yung ganun, guys. Especially lalaki yung passport mo. Most important thing mga sis, bago kayo pumasok sa isang lugar, pakiramdaman nyo muna, study the country that you're going or enter. Meaning, yung concern ni May Saison is actually very, kumbaga neutral. Nagsasabi siya ng correct criticism dun sa nangyari. Ang feeling yata ni Fukirat dito, parang inaatake siya ni May. Hindi. Actually, kasalanan mo yan kasi hindi ka nag-research agad So, wag kang feeling victim na yung buong mundo pa yung mag-a-adjust sa'yo sa ganyan. Dapat pasalamatan mo nga siya kasi tinuruan ka niya ng tama 'di ba? Kasi we are expecting you na alam mo na yung batas na pupuntahan mo, or at least may basic knowledge ka about sa rights mo pagdating dun sa bansa na yun. And nakita natin ayon sa ating research na illegal pala ang pagiging LGBT dun. Buti nga hindi in-offload ka kasi pag pinapunta ka dun, baka ikulong ka dun, di ba? Tuloy. Let's try to educate na lang po. Turuan na lang po ako kung nagkamali kami. Or... Yun nga yung ginawa niya. Hindi yung criticism sa'yo was valid, di ba? Yun yung sinasabi ko sa inyo mga lods Meron kasing protected speech and protected speech and not protected speech. Okay? Yung protected speech, etong mga ganitong klase. Kasi comment lang naman si ate doon sa nangyari, which is yun nga lang, hindi ka naman inaatake niya as a person, di ba? Ang sinasabi niya lang, dapat alam mo yung batas pagka pupunta ka, or at least may idea ka. Wala kami masyadong info about Dubai kung paano po makapunta doon. Pwede naman po kaming turuan. Like, Ma'am Ate Jade, yung Jade official sa Dubai din siya, nagpa-vlog din siya. Chinat niya ako. Kinuna po talaga umubo kamusta ka? Okay ka lang ba? Ganun talaga sa Dubai, stricto. Alam mo yun, yung concern sa'yo, yung i-educate ka, hindi yung mismong
kapwa mo pa LGBT yung manggaganon sa'yo. It doesn't really matter naman kung parehas kayo ng pagka-LGBT or hindi. It's about you knowing the rules. Yun. Wag mo siyang sisihin. Actually, kay ako dito, sangayon ako kay May dito, kay Ma'am May, na dapat umayos ka. Kasi pupunta ka dun eh. Ay, hindi mo rin pwedeng gamiting depensa si Vice Ganda. Even Vice Ganda herself is actually nag-adjust, di ba? Iniwan niya yung 50% ng kabaklaan niya sa Pilipinas, tapos para makapunta siya sa Dubai. That's the point, di ba? Tuloy. Sakit lang sa loob kasi ganun yung mga nangyayari. Pero yun nga, thankful pa din ako sa mga taong nag-check sa amin, sa taong mga nag-check sa amin kung... Di ba parang, tuloy siya, parang siya pa yung inapi dito, di ba? That's not the point there, mga lods. Ako po, uulitin ko, galing ako sa isang Muslim country nung ako ay bata pa. So talagang stricto sila diyan pagdating sa censorship, sa mga ganitong mga kasarian. Hindi yan kasi accepted sa kanila, haram yan sa kanila. So kung in-offload ka, kasalanan mo yon. Kung kinall out ka ng mga tao na marunong, okay lang yon. Kasalanan mo naman talaga yon. Huwag kang maging defensive pagdating dun sa area na yon, di ba? Anyway, yun lang naman po yung sa akin for today, mga lod.